Kabanata 1261, Silver Armored Protector. Napakalamig ng ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na ganito kasama ang binata. Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ito. Agad siyang tumalikod at nagplanong tumakas. Ngunit sa sandaling ito, ang mga sinag ng liwanag ay tumaas sa lahat ng direksyon, agad na bomb alot sa buong mansyon at humaharang sa daanan ni Chinyu. Gusto mong tumakas. Hindi napigilan ng binata ang malamig na pagtawa. Kung napakadali para sa iyo na tumakas, bakit ako gugugol ng labis na pagsisikap upang maakit ka dito? Iniwas ni Chinyu ang kanyang tingin sa barrier na nakapalibot sa mansyon at inisip sa kanyang sarili na hindi maganda ang mga bagay. Hindi niya alam kung anong klaseng pormasayon ang harang na ito, ngunit hindi ito masisira at walang makakatakas dito. Talagang tinuruan mo ako ng leksyon. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin sa binata. Sabi ng binata na may mahinang ngiti, "You're welcome. Ito ang dapat kong gawin." Pagkasabi noon, hindi na niya pinansin si Chinyu. Sa halip, lumingon siya at tumingin sa lalaking nakasuot ng baluti at nakaupo sa isang kakaibang hayop. Protector Ren, tinulungan ko ang Heavenly Cloud Sect na mahuli siya. Pakitandaan mo ito para sa akin. Ikinulong ng binata ang kanyang mga kamay at sinabi. Malamig na sinabi ng lalaking tinawag na tagapagtanggol na si Ren, huwag kang mag-alala. Ang sektang Heavenly Cloud ay hindi kailanman magkakautang ng pabor sa sinuman. Salamat, Protector Ren. I'll take my leave muna. Naikuyom ng binata ang kanyang mga kamay at tumalikod para umalis. Tumayo si Protector Ren sa hangin at malamig na sinabi, gusto mo bang bumalik sa amin, o gusto mong patayin kita kaagad? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing may malamig na ngiti, cut the crap. Let's see what the real deal. Walang sinabing kalokohan si Protector Ren. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at agad na pinalibutan ng mga tao sa likod niya si Chinyu. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang silver spear sa kamay ni Protector Ren. Ads by Pop Future. Ang pilak na sibat ay kumikislap na may malamig na ningning, at isang malamig na layuning pagpatay ang sumalubong sa kanyang mukha. Buzz! Hindi nag-aksaya ng hininga si Protector Ren. Itinutok niya ang pilak na sibat sa kanyang kamay kay Chinyu. Lahat ng uri ng mahalagang kaningningan ay nakahalubilo sa pilak na sibat, at isang kumukulong apoy ang papalapit kay Chinyu. Hindi alam ni Chinyu ang kakayahan ni Protector Ren, kaya natural na hindi siya nang ahas na maging pabaya. Agad siyang tumalon sa ere at nagmamadaling umiwas. Gayunpaman, ang tagapag-alaga na ito ay napakalakas, at ang kanyang bilis ay mas mabilis. Pabilis ng pabilis ang pagtusok ng silver spear sa kamay niya. Sa isang iglap, ang langit ay napuno ng mga anino ng sibat, at wala nang mapagtatagwan. Ang maraming mga disipulo sa likod niya ay nagtulungan din na mag-set up ng isang array, na nahuli si Chinyu sa isang napakakipot na posisyon. Si Chinyu, na walang mapagtatagwan, ay nakasigaw lamang ng malakas at nakakuyom ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Ito ay isang makalaman na kamao na walang anumang espiritong enerhiya. Nang makasalubong nito ang mahabang sibat ni Guardian Ren, hindi nito maiwasang iparamdam sa mga tao na ito ay nakakabigla. Sa isang malakas na putok, ang pulso ng tagapag-alaga na si Ren ay agad na nakaramdam ng malaking backlash. Ang lakas ng puwersang ito ay higit pa sa imahinasyon ng tagapag-alaga na si Ren. Marahas na nagsikip ang kanyang mga mag-aaral, at nakasimangot siya habang sinasabi, ang ganitong matigas na katawan ay maihahambing lamang sa mga prehistoric na kakaibang hayop sa Green Rock Forest. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Sa labanan ngayon, nakatanggap din ng malaking epekto ang kamao ni Chinyu, ngunit hindi ito gaanong naapektuhan. Sa kanyang kasalukuyang katawan, napakahirap para sa pilak na sibat ng tagapag-alaga na si Ren na saktan siya. Hindi na nagsalita pa ang Guardian Ren. Hinawakan niya ang sibat gamit ang dalawang kamay, at ang mga butik ng banal na liwanag ay mabilis na nagsalubong sa katawan ng sibat. Ang liwanag na ito ay lubhang nakasisilaw, at ang pilak na sibat ay napuno ng momentum ng pagwawalis sa 1,000 hukbo. Ang mga mata ni Chinyu ay walang kapantay na malamig, at ang kanyang banal na kapangyarihan ay kumukulo. Pagkatapos niyang sumigaw ng malakas, talagang nagkusa siyang umatake.
Ads by Pop Future. Courting Death. Malamig na bumantong hininga si Protector Ren, at ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay mabilis na tumalsik palabas. Ang pilak na sibat na ito ay may kapangyarihang bumukas ang kalangitan, na nagwawali sa lahat ng nasa daan nito. Saan man ito dumaan, nabasag ang espasyo. Ngunit si Chinyu ay ganap na hindi natakot. Kumulo ang kakanyahan ng kanyang dugo, at ang kanyang buhok ay sumayaw ng ligaw. Ang kanyang mga kamao ay sukdulan. Boom! Matapos ang isang malaking tunog ng banggaan, ang tagapag-alaga na si Ren ay agad na naitaboy ng malaking puwersa. Bago pa siya makapag-react, isang malaking banal na bundok ang biglang namuo sa itaas ng kanyang ulo. Ang Divine Mountain na ito ay ang kagalang-galang na ikalimang bundok. Sa pagtaas ng lakas ni Chinyu, ang kagalang-galang na ikalimang bundok ay naging mas kahanga-hanga at marilag. Ang lakas nito ay walang katulad din na malupit. Magic Weapon. Humisi si Guardian Ren, at agad na umakyat ang mahabang sibat sa kanyang kamay upang salubungin ito. Klang! Isang malinaw na tunog ang sumabog sa sandaling ito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kagalang-galang na ikalimang bundok ay lampas sa imahinasyon. Ang kanyang pilak na sibat ay hamarang dito nang wala pang isang sandali bago ito bumagsak. Isang malaking puwersa ang gamulong, at ang tagapag-alaga na si Ren at ang kanyang puwitan ay umupo at mabilis na dumaikit sa lupa. Hindi maganda. Tila naramdaman ng Guardian Ren na may mali. Nagmamadali niyang isinaaktibo ang kanyang banal na sining at umalis. Ang kakaibang hayop sa ilalim ng kanyang puwitan ay hindi gaanong pinalad. Sa ilalim ng malawak na banal na kapangyarihang ito, patuloy itong umungal at ang mga sigaw nito ay yumanig sa kalangitan. Kahit gaano pa kumulo ang dugo nito, hindi nito nalabanan ang pagdurog na puwersa ng kagalang-galang na ikalimang bundok. Boom! Ang kagalang-galang na Fifth Mountain ay bumagsak sa lupa ng mabangis. Ang kakaibang hayop ay agad na dinurog sa isang tumpok ng meat paste. Ads by Pop Future. Naalala ni Chinyu ang kagalang-galang na ikalimang bundok. Ang Venerable Fifth Mountain ay lumitaw sa palad ni Chinyu. Ito ay nababalot ng ambon, tulad ng isang banal na bundok. Ang kagalang-galang na ikalimang bundok ay tila nakipag-ugnayan sa banal na kapangyarihan ni Chinyu. Habang tumataas ang pisikal na lakas ni Chinyu, ilang beses ding tumaas ang kapangyarihan ng ikalimang bundok. Malamig na tiningnan ni Protector Ren ang halimaw na dinurog sa meat paste, at mas lumakas ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Mayroon kang ilang kakayahan, ngunit walang makakatakas mula sa Heavenly Cloud Sect. Ang Protector Ren ay umungal, at ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay tumusok muli. Sa pagkakataong ito, ang pilak na sibat ay natatakpan ng mga anting-anting, at ang bawat bihag ay nagniningning. Isang sobrang nakakatakot na kapangyarihan ang inilabas mula sa Silver Spear. Sa isang kisap mata, ang pilak na sibat ay papalapit na sa glabela ni Chinyu. Sa sobrang bilis, walang oras si Chinyu para umiwas. Nagmamadali siyang umiwas, ngunit ang dulo ng sibat ay tumusok pa rin ng kalahating sentimetro sa dibdib ni Chinyu. Bakas ng dugo ang dumaloy pababa. Samantala, si Protector Ren, na may hawak ng Silver Spear, ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa ilalim ng isang lihim na pamamaraan, ito ay talagang tumusok lamang ng kalahating sentimetro, sabi ng tagapagtanggol na si Ren na nakakunot ang noo. Bubunutin na sana niya ang sibat, ngunit hinawakan ni Chinyu ang pilak na sibat sa kanyang kamay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Protector Ren, at hindi niya namamalayan na tumingin kay Chinyu. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pagiging malapit sa akin, malamig na sabi ni Chinyu. Naramdaman agad ni Protector Ren na may mali. Gusto niyang bumaril, ngunit huli na ang lahat. Tinundan ni Chinyu ang Silver Spear at pumikit. Pagkatapos, sinuntok niya ang mukha ni Protector Ren. Kasabay ng isang kalansing, isang malaking tunog ng pagbangga ng bakal ang sumabog sa kalangitan. I'm wearing a sacred armor. Imposibleng saktan mo ako. Malamig na sabi ni Protector Ren. Gayunpaman, ang tumugon sa kanya ay isang pares ng kamay na bakal. Bang! Damapo din ang pangalawang suntok sa mukha ni Protector Ren. Ang suntok na ito ay agad na nabasag ang sandata ng tagapagtanggol na si Ren. Ang tinatawag na sagradong baluti na ito ay talagang nabasag ng dalawang suntok.
Kabanata 1262, Binasag ang katawan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Protector Ren. Agad niyang itinapon ang pilak na sibat at binaril pa atros. Ang baluti sa kanyang mukha ay nabasag na, at ang mga pira-piraso ay tumusok pa sa kanyang mukha. Damaloy ang sariwang dugo sa kanyang pisngi, na nagdagdag ng matingkad na pula sa purong kulay pilak. Hinawakan ni Chinyu ang pilak na sibat, pagkatapos ay biglang nagpuwersa sa kanyang kamay at ibinato ito kay Protector Ren. Ang banal na kapangyarihan ni Chinyu ay lubhang nakakatakot. Ang lakas na nakapaloob sa casual na paghagis na ito ay halos sapat na upang tumago sa kalangitan. Alam na alam ito ni Protector Ren, kaya ang kanyang mga kamay ay nabahira ng mga bahid ng banal na liwanag. Gusto niyang gamitin ito para matuno ang divine power ni Chinyu. Chila. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ito, ang ningning ng palad ni Protector Ren ay direktang napunit. Nahulaan niya na ang kapangyarihan ni Chinyu ay lubhang nakakatakot, ngunit hindi niya napagtanto na ang kapangyarihang ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nagnganga ang ngipin ni Protector Ren. Mahigpit niyang hinawakan ang pilak na sibat, dahilan upang mapunit ang distansya sa pagitan ng sibat at ng kanyang palad. Umagos ang sariwang dugo pababa. Ang ningning, banal na baluti, at laman sa kanyang kamay ay napunit lahat, na nagpapakita ng mga puting buto. Ito ay walang alinlangan na labis na nakakahiya para kay Protector Ren. Bilang tagapagtanggol ng sekta ng Heavenly Cloud, kilala siya sa buong South Province. Napakataas ng kanyang katayuan, ngunit ngayon, walang alinlangan na nawala ang kanyang mukha. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang tagapag-alaga na si Ren at sinabing, ayokong maging kaaway mo. Ang pasimuno ng lahat ng ito ay si Kuya Bai. Sana ay makapag-imbestiga ang iyong sekta. Gayunpaman, paano siya mabibigyan ng pagkakataon ng tagapag-alaga na si Ren? Malamig niyang sinabi, ang sekta kong Tianyan ay hindi nangangailangan ng dahilan para pumatay. Kung hahayaan kitang mamatay, mamamatay ka. Napaka-tyrannical na sekta. Malamig na tumawa si Chinyu. Ads by Pop Future. Sa katunayan, ang mundo ay kasing itim ng mga uwak. Kung ikukumpara sa mortal na mundo, ang banal na rehiyon ay mas malupit. Sa lugar na ito, ang mga walang lakas ay maaari lamang gawing karne ng isda sa awa ng iba. Kung ganoon nga, mag-away tayo. Malamig na sigaw ni Chinyu. Alam na alam ni Protector Ren na hindi siya makalapit kay Chinyu, kaya labis siyang nagpupuyat. Sinubukan niyang gumamit ng spell, ngunit nang tumama ang spell sa katawan ni Chinyu, hindi siya nito nasaktan. Ang tigas ng katawan, naisip ng tagapagtanggol na si Ren sa sarili. Ang katawan na ito ay hindi mas mahina kaysa sa nangungunang mga hayop sa berdeng kagubatan ng bato. Dahil hindi kita kayang patayin, huhulihin kita at ibabalik sa sekta, malamig na sabi ng tagapagtanggol na si Ren. Pagkatapos, sumigaw siya, lahat, mag-formation. Pagkatapos ng isang malakas na dagindong, ang lahat ng mga alagad ay tumayo sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng kakaibang ningning. Bawat isa sa kanila ay tila naging isang magic artifact, pinagsama ang lahat ng ningning at tinakpan ang Chinyu sa loob. Nang makita ang eksenang ito, tumibok ang puso ni Chinyu, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Kung siya ay nahuli at ibinalik, kung gayon siya ay nasa problema. Bagamat ang pisikal na katawan ni Chinyu ay hindi magagapi, hindi ito nangangahulugan na ang makalangit na sekta ng ulap ay walang kakayahan na patayin si Chinyu. Maaari nilang pawiin ang divine sense ni Chinyu o igapos si Chinyu sa mahabang panahon. Hindi nagtagal, tinakpan ng sinag ng liwanag ang katawan ni Chinyu at itinali ang kanyang mga paa. Napakalakas ng puwersang ito kaya halos hindi na makagalaw si Chinyu. Ads by Pop Future. Gayunpaman, matapos maramdaman ang puwersang ito, hindi natarante si Chinyu. Sa halip, nakahinga siya ng maluwag. Sa kabutihang palad, ang spell na ito ay ginamit lamang upang itali ang pisikal na katawan, hindi banal na kahulugan. Hanggat hindi ito isang spell na nakatarget sa banal na kahulugan, si Chinyu ay hindi natatakot. Nanginginig ang pilak na sibat sa kamay ni Protector Ren. Ang orihinal na hindi masisira na sibat na pilak ay talagang naging malambot sa sandaling ito.
Tulad ng isang maliit na ahas na pilak, sumanib ito sa liwanag. Sa isang iglap, ang katawan ni Chinyu ay lalong humigpit. Tinubukan ni Chinyu na magpumiglas, ngunit nalaman niyang kakaiba ang spell na ito. Ito ay malinaw na isang sinag lamang ng liwanag, ngunit ito ay nagdala ng isang malaking pakiramdam ng pagpigil. Malamig na tiningnan ni Protector Ren si Chinyu at sinabing, kahit na hindi kita mapatay, maaari pa rin kitang ibalik upang bigyan ka ng paliwanag. Hindi umimik si Chinyu. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at mula sa mga puwang ng kanyang mga mata, isang malamig na liwanag na naglalabas. Ang spell na ito ay talagang kakaiba. Tinubukan ni Chinyu na lumaya, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakalaya. Naglakad si Protector Ren patungo kay Chinyu na may malalaking hakbang. Itinaas niya ang kanyang malaking palad at hinawakan ang ulo ni Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang inabot ni Chinyu at hinawakan ang palso ng tagapagtanggol na si Ren. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Protector Ren at naramdaman niyang parang tinutusok ang likod niya. Hindi maganda, nakalaya siya sa spell na ito. Sigaw ni Protector Ren. Walang ibang dahilan maliban sa ginamit ni Chinyu ang formula ng battle word. Bagamat ito ay unang antas pa lamang, madali pa rin siyang nakawala sa kapangyarihang ito. Bang! Bago makatakas si Protector Ren, sinuntok na ni Chinyu ang kanyang dibdib. Ads by Pop Future. Ang unang suntok ay direktang nabasag ang pilak na sagradong baluti na nakatikip sa kanyang katawan. Nabasag ng pangalawang suntok ang laman at buto sa kanyang katawan. Ang ikatlong suntok ay nagdulot ng patuloy na pagluwa ng dugo ni Protector Ren at ang kanyang panloob na chi ay nawala ng gana. Gayunpaman, ang tagapagtanggol na ito na si Ren ay isang makapangyarihang dalubhasa sa larangan na may mayaman na karanasan sa labanan. Natural na hindi ganoon kadaling patayin siya. Nang makitang hindi maganda ang mga bagay, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang primordial spirit at tiyak na iniwan ang kanyang pisikal na katawan at tumakas. Ang illusory primordial spirit na iyon ay naging isang stream ng liwanag at nawala nang walang bakas sa isang kisap mata. Ang katawan ni Protector Ren ay mabangis na bumagsak, yumanig sa lupa at nagdulot ng usok at alikabok. Ang mga nakapaligid na disipulo ay hindi naiwasang magbago ng kanilang mga ekspresyon. Hindi rin nila akalain na ganoon ka-decisive si Protector Ren. Bagamat kaya niyang mabuhay nang wala ang kanyang pisikal na katawan, hindi ito magiging ganoon kadaling makabawi sa maikling panahon. Higit sa lahat, patay na ang kanyang pisikal na katawan. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nakakita ng eksenang ito? Kung ito ay ikalat, hindi lamang nito mapapahiya ang tagapag-alaga na si Ren, kundi ang buong makalangit na sekta ng ulap. Umalis. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ang mga disipulong ito ay nagmamadaling umalis. Hindi sila hinabol ni Chinyu dahil napakalakas ng sekta ng Tianian. Walang makakapaggarantiya na hindi sila magpapadala ng mga reinforcement. Kaya, binasag ni Chinyu ang array formation sa mansyon sa isang suntok at pagkatapos ay tumakas. Sa kabilang panig, si Protector Ren ay tumakas pabalik sa sekta ng Tianian sa isang napakalungkot na estado at piniling pumasok sa closed-door cultivation sa araw na iyon. At ang bagay na ito ay natural na kumalat ng napakabilis. Ang sekta ng Tianian, na hindi nakaranas ng pag-urong sa loob ng maraming taon, ay hindi lamang pinatay ang ilang mga disipulo sa publiko, ngunit naitaboy din nila ang isang tagapagtanggol. Sa isang panahon, hindi alam kung gaano karaming tao ang naakit. Ang taong iyon na tinatawag na Chinyu ay tila na-extradite ng Heavenly Cloud Sect. Tama. Kararating lang niya at naipakita na niya ang kanyang lakas sa Heavenly Cloud Sect. Natatakot ako na hindi simple ang Chinyu na ito. Ang bulong-bulungan ay hindi niya kayang linangin at umasa lamang sa kanyang pisikal na katawan. Kaya naman siya pinalayas ng sekta ng langit na ulap. Dahil dito, nagkaroon sila ng away sa kanya. Walang silbi. Tinaktan niya ang Heavenly Cloud Sect sa Southern Province. Natatakot ako na wala siyang matitigan. Kabanata 1263 ay aagawin mo sa isang sandali. Ang sekta ng langit na ulap ay nagpadala ng isang tagapagtanggol, ngunit siya ay muntik ng mapatay. Ito ay walang alinlangan na nagdulot ng kahihiyan sa buong Heavenly Cloud Sect.
Kinokontrol nila ang soberanya ng karamihan sa mga lungsod sa South Province. Kung ibinaba ang kanilang prestihiyo, nangangahulugan ito na may hamon sa kanilang posisyon. Sa makatuwid, ang makalangit na sekta ng ulap ay kailangang mag-isip ng isang paraan upang maalis si Chinyu sa lalong madaling panahon at mabawi ang kanilang nawawalang mukha. Sa kabilang panig, si Chinyu ay nakatakas na sa malayo. Buti na lang at may pera siya ngayon, kaya bumili siya ng bagong set ng damit para sa sarili at nakatikip sa buong katawan. Ang katawan ni Chinyu ay walang anumang pagbabago sa espiritual na kapangyarihan, kaya hindi ito madaling mahanap siya. Nakahanap siya ng matutuluyan pansamantala, at pagpasok niya sa guest room ay hinubad niya ang mabibigat na damit. Tianiansek, mahinang ungol ni Chinyu. Sa pagkakataong ito, hindi na masyadong ginulat ng guardian si Chinyu. Hindi pagmamalabos na sabihin na kung ibibigay niya ang lahat, ang tagapag-alaga na si Ren ay hindi magiging katapat ni Chinyu. Hanggat ginamit ni Chinyu ang formula ng battle word, walang kahirap-hirap ang pagpatay sa kanya. Gayunpaman, imposible para kay Chinyu na labanan ang buong sekta ng Tianian ng mag-isa. Matapos mag-isip, kailangan pa niyang maghanap ng matutuluyan. Karamihan sa mga tao na pumunta sa banal na rehiyon sa pamamagitan ng mga sinaunang array platform ay may mga gabay, upang magkaroon sila ng pangkalahatang pangunawa sa banal na rehiyon. Gayunpaman, nasira ang relasyon sa pagitan ni Chinyu at ng Heavenly Cloud Sect, kaya wala siyang paraan upang maunawaan ang banal na rehiyon. Kailangan ko pang maghanap ng matutuluyan, naisip ni Chinyu sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Umaasa sa sarili niyang paggalugad, hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng kaunting pag-unawa sa banal na rehiyon. Kung gusto niyang makahanap ng buhay, malamang na magtatagal pa ito. Kaya, kinuha ni Chinyu ang mapa ng Li Prefecture at sinimulang pag-aralan itong mabuti. Ang Li Prefecture ay may kabuoang 5 pangunahing sektor, at ang 5 pangunahing sektor na ito ay karaniwang binabantayan ng mga nangungunang sekta. Tulad ng Southern Prefecture, ang sekta ng Tianian ay karaniwang pinaka-iginagalang. Maliban sa sekta ng Tianian, mayroon ding maraming mga sekta at lungsod sa lahat ng laki. Gayunpaman, ang mga sekta na ito ay karaniwang walang silbi at malayo sa sekta ng Tianian. Ngayong nasaktan ko ang sekta ng Tianian, natatakot ako na walang maglalakas loob na kunin ako, naisip ni Chinyu sa sarili. Nais niyang orihinal na itago ang kanyang pagkakakilanlan at maghanap ng isang random na sekta upang siyasatin ang sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sa huli ay sumuko siya sa ideyang ito. Sa kakayahan ng Heavenly Cloud Sect, ang paghahanap kay Chinyu ay hindi isang mahirap na bagay. Kung siya ay natuklasan, ito ay malamang na magdawit ng iba. Sa sitwasyon ko ngayon, parang isang lugar lang ang mapupuntahan ko. Tinitigan ni Chinyu ang mapa at sinabi sa mahinang boses. Ang lugar na iyon ay ang berdeng kagubatan ng bato. Sa Green Rock Forest, mayroong isang espesyal na trabaho, iyon ay mga mangangaso. Pinatay nila ang mga demonyong hayop para sa pera para pagkakitaan. Ito ay isang napakalaking organisasyon. Halos lahat ng mga mangangaso ay may ilang kakayahan. At mayroon din silang karaniwang katangian. Ayaw nilang makinig sa iba, at mas ayaw nilang sumapi sa anumang sekta. Mahilig silang maglakbay ng mag-isa. Dahan-daang nagtipon ang mga taong ito at bumuo ng kakaibang puwersa. Kahit na ang isang malaking figure tulad ng makalangit na sekta ng ulap ay ayaw na masaktan ang mga mangangaso na ito. Siya. Itinuro ni Chinyu ang lokasyon ng hangganan ng Southern Province sa mapa at sinabi sa mahinang boses. Ito ay lubos na angkop para kay Chinyu. Hindi lamang siya makakalap ng impormasyon na may kaugnayan sa sigla, ngunit maaari rin niyang garantiya ang kanyang kaligtasan at kalayaan. Ads by Pop Future. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyong hayop na ito, maaari siyang makakuha ng ilang pinakamataas na kultibasyon na kayamanan mula sa kanila. Ginawa niya ang sinabi sa kanya. Kinabukasan, sumugod si Chinyu patungo sa organisasyon ng mangangaso ayon sa lokasyon sa mapa. Ang organisasyon ng mangangaso ay matatagpuan sa mga hangganan ng Southern Prefecture. Ang distansya sa pagitan nila ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Chinyu.
Mula sa mapa, ilang libong bituin na lang ang layo nila. Gayunpaman, pagkatapos maglakbay ng isang araw, napakalayo pa rin ni Chinyu mula sa organisasyon ng mangangaso. Ito ay masyadong nakakapagod. Hindi napigilan ni Chinyu ang magmura sa sarili. Ang isang santo-level combatant ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Chinyu. Napakahirap lang tumawid gamit ang lakas ng tao. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. May mga matataas na opisyal at maharlika na nakasakay sa mga mapalad na hayop habang sila ay tumatakbo sa kalangitan. Ang mga bahagyang mas mababa ay maaari ring sumakay sa mga makukulay na may kintab na kabayo at tumakbo sa kalsada. Mukhang kailangan ko pang mangagaw ng Flying Demon Beast, naisip ni Chinyu sa sarili. Kaya, nakahanap siya ng isang restaurant at tahimik na naghintay ng pagkakataon. Habang naghihintay siya, may biglang bumulong sa tabi niya, narinig mo ba? Muntik nang mapatay ang isang guardian ng Heavenly Cloud Sect. Manam, medyo narinig ko na. Nabalitaan ko na ito ay isang tagalabas na kararating lang sa banal na rehiyon. Pinugbog niya si Protector Ren hanggang sa iwanan niya ang kanyang katawan at tumakas sa isang malungkot na kalagayan. Masyadong luma na ang balita mo. Sa sandaling ito, may sumabad sa tabi niya. Ayon sa pinakahuling balita na natanggap ko, ang Heavenly Cloud Sect ay nagpadala na ng 3 tagapagtanggol. Naghahanda silang patayin ang batang iyon. 3 tagapagtanggol. Manam, ang sabi-sabi na ang 3 tagapagtanggol na ito ay umabot na sa huling yugto ng Almighty Realm, at itinuturing na outstanding sa buong Southern Province. TSK SOC, 3 late stage ng Almighty Realm. Inaasahan ko talaga. Ads by Pop Future. Walang anuman ang 3 tagapagtanggol na iyon. Naputol lang isa pang tao. Kilala mo ba kung sino ang namumuno sa grupo? Sino? Maaaring ito ang dakilang tagapagtanggol. O ang unang elder. Hindi ito maaaring maging pinuno ng sekta, di ba? Mali lahat. Ang namumuno sa pangkat na ito ay ang batang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Ang batang sect master ng Heavenly Cloud Sect. Ang kabataang iyon na kilala bilang number 1 genius ng Southern Region. Tama, siya iyon. Ang sabi-sabi na ang batang sect master na ito ay 18 taong gulang pa lamang, ngunit nakatungtong na siya sa gitnang yugto ng Almighty Realm. May chismis na kahit ang huling yugto ng Almighty Realm ay maaaring hindi siya matalo. Umupo si Chinyu sa gilid, tahimik na nakikinig sa kanilang mga komento. Young Sect Master. Nabaliw na ba ang Heavenly Cloud Sect na ito? Hindi ba sila natatakot na sampelan ni Chinyu ang kanilang Young Sect Master hanggang mamatay ng isang sampal? Ang numero 1 henyo ng South Province, Kawili-Wili. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at mahinang bumulong. Habang siya ay nag-iisip, isang kakaibang halimaw na kumikislap sa liwanag sa kalangitan ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at bumaba. Pinawi ng malaking pakpak na iyon ang kalangitan at tinakpan ng araw, na naging dahilan upang agad na maging kulay abo ang orihinal na maliwanag na restaurant. Dama po ang kakaibang hayop sa isang gilid ng restaurant, at pagkatapos ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Ang taong ito ay puno ng panloob na chi, at ang kanyang aura ay lubhang pambihira. Isang tingin at masasabing hindi siya galing sa isang ordinaryong pamilya. Nandito na si Lord Meng. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, sunod-sunod na tumayo ang mga tao sa restaurant at binati si Lord Meng. Ang mga mata ni Chinyu, gayunpaman, ay nakatitig sa kakaibang hayop sa pintuan. Ang kakaibang hayop ay nakalok sa pamamagitan ng isang gintong glass lock. Tahimik itong nakatayo doon, medyo nakakasilaw. Mukhang napansin ni Lord Meng ang tingin ni Chinyu. Diretso siyang naglakad papunta kay Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, gusto mo ba ito? Nagulat si Chinyu, at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, gusto ko ito. Napakaganda nito. Gusto mo bang ibigay ito sa akin? Ibigay mo ito sa iyo. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Nandito lang ako para magpakitang gilas. Ang kakaibang hayop na ito ay tinatawag na 7 kulay na banal na phoenix, ngunit kaya nitong maglakbay ng 100 bituin sa isang araw.
Gumastos ako ng buong 100,000 espiritong enerhiya para bilhin ito, pagmamalaki ni Lord Meng. Pagkatapos sabihin iyon, pinalaki pa niya si Qin Yu, at pagkatapos ay sinabing mas proud pa, hayaan mo akong sabihin sa iyo ito. Sa iyong hitsura, sa tingin ko ay hindi mo ito kakayanin sa loob ng 10 buhay, hahaha. Hindi mapigilan ni Qin Yu na huminga ng mahina sa kanyang puso. Magpakitang gilas ka. Aagawin ko para sa iyo mamaya. Kabanata 1264, Qingyan Forest. Mukhang nagustuhan ni Master Meng ang ganitong uri ng kawalang kabuluhan na pinagtutuunan ng pansin. Nang makitang walang reaksyon si Qin Yu, pumunta siya sa kabilang mesa at nagpatuloy sa pagyayabang. Alam mo lahat ang tungkol sa aking pamilya Meng, tama. Iyan ay isang mahusay na aristokratikong pamilya na kilala na may 10-10 milyong espiritual na kapangyarihan. Patuloy na pagmamayabang ni Master Meng. Mayroong 8 demonyong halimaw na ganito sa pamilya ko. Ang manor lang ng pamilya ko, sa buong lungsod namin. Nako, sa buong South Province, mabibilang sa daliri. Palihim na sinulyapan ni Qin Yu itong si Lord Meng. Pagtayo niya, bumulong siya, hindi ba alam ng taong ito ang ibig sabihin ng hindi mag-leak ng pera? Kasunod nito, inilagay ni Qin Yu ang pera sa mesa at lumabas ng pinto. Nang makita ni Lord Meng na nagbabalak umalis si Qin Yu, sumigaw siya, aalis ka na ba? Hahayaan kitang hawakan ang aking 7 kulay na Divine Phoenix mamaya. Ngumiti si Qin Yu at sinabi, hindi na kailangan, kukuha din ako mamaya. You get one. Your ass. Saan mo nakuha ang pera? Pulong ni Lord Meng. Hindi siya pinansin ni Qin Yu. Tumalikod siya at naglakad palabas ng restaurant, papunta sa gilid ng 7 kulay na banal na phoenix. Nakita niya ang makintab na kandado sa leeg ng 7 kulay na banal na phoenix na nagniningning. Sa ilalim ng pagkakatali ng glazed lock, ang 7 kulay na banal na phoenix ay naging lubhang masunurin. Ito ay talagang isang magandang kakaibang hayop. Hinawakan ni Qin Yu ang makinis na balahibo sa katawan nito at mahinang bumulong. Pagkatapos, iniunat ni Qin Yu ang kanyang kamay at inilagay ito sa glazed lock. Sa sandaling hinawakan niya ito, ang glazed lock ay agad na gumawa ng isang counterforce. Gayunpaman, ang pwersang ito ay wala sa harap ni Qin Yu. Natatakot ako na ang lock na ito ay mabubuksan lamang ng isang espesyal na spell o isang lihim na susi, naisip ni Qin Yu sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Sa kasamaang palad, wala akong sikretong susi, kaya pilit ko lang nabubuksan ang lock. Dahil doon, ang divine power sa kamay ni Qin Yu ay lumundag, at mahigpit niyang hinawakan ang glazed lock. Samantala, sa restaurant, nagyayabang pa si Lord Meng. Lord Meng? Napakahalaga ng 7 kulay na Divine Phoenix na iyon. Hindi ka ba natatakot na mawala ito kung itatapon mo ito sa labas ng pinto? Tanong ng isang katabi niya. Tinapik ni Lord Meng ang kanyang dibdib at buong pagmamalaking sinabi, isang magandang kabayo na may magandang saddle. Kahit ang aking ama ay hindi mabuksan ang makintab na kandado sa aking 7 kulay na banal na phoenix na leeg. Nagkakahalaga ito ng buong 10,000 espiritong enerhiya para mabili. Sino ang makakaalis nito? Ang galing ni Master Meng. Agad namang nagyabang ang katabi niya. Master Meng, may 7 kulay na Divine Phoenix sa labas na eksaktong kapareho ng iyong bundok. Tingnan mo, lumilipad ito. Tama, Champagne? Ito ay masyadong katulad, Master Meng. Oh, tingnan ko. Tumaas ang kilay ni Master Meng at tumalikod. Nakita niya ang isang 7 kulay na banal na phoenix na ikinakalat ang mga braso nito at pinapakpak ang mga pakpak nito upang lumipad palayo. Lolo Meng, hindi mo ba naisip na ito ay katulad ng sa iyo? Namutla ang mukha ni Lolo Meng habang nagmumura, that's my F***King 7 colored Divine Phoenix. Anak, bilasan mo at bumaba ka. Kumaway si Qin Yu kay Lolo Meng at sinabing, paano ito? Nakakuha din ba ako? F***CKING lokohin mo ang lolo mo. Bumaba ka para sa akin. Gayunpaman, paano siya mapapansin ni Qin Yu? Umupo siya sa likod ng 7 kulay na banal na phoenix at lumipad pataas sa 9 na langit. Gayunpaman, ang 7 kulay na Divine Phoenix na ito ay inagaw ni Qin Yu,
kaya paano ito makikinig sa mga utos ni Chinyu? Ang malaking katawan nito ay patuloy na umiikot sa langit. Tinapik ni Chinyu ang kanyang ulo at sinabing, "Little guy, ako ang nagbukas ng glass lock sa leeg mo. Hindi mo ba dapat ako bugbugin? Bilisan mo at ipadala mo ako sa Qingyan Forest." Ads by Pop Future. Gayunpaman, mukhang hindi siya naiintindihan ng 7 kulay na Divine Phoenix na ito. Nagpatuloy ito sa pag-ikot sa langit. "Basta ipadala mo ako sa Green Rock Forest, bibigyan kita ng kalayaan." Paano? Gayunpaman, hindi pa rin pinansin ng 7 kulay na Divine Phoenix si Chinyu. F***6. Agad na nawala ng pasensya si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang palad at isang malaking puwersa ang agad na dumaikit sa ulo ng 7 kulay na banal na phoenix. "Bilisan mo at ipadala mo ako sa Green Rock Forest. Kung hindi, dudurugin ko ang iyong ulo ngayon." Matapos maramdaman ang kapangyarihan sa kamay ni Chinyu, ang 7 kulay na banal na phoenix ay agad na sumugod patungo sa berdeng kagubatan ng bato. Halimaw talaga siya. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Bagamat mahilig magpakitang gilas ang Panginoong Ming na iyon, tama siya. Ang 7 kulay na banal na phoenix na ito ay talagang mabilis. Sa suporta ng 7 kulay na Divine Phoenix, ang bilis ni Chinyu ay tumaas ng husto. Hindi lang iyon, magagamit din ni Chinyu ang oras sa kalsada upang maunawaan ang formula ng pakikipaglaban sa salita. Matapos lumipad ng 2 araw at 2 gabi, sa wakas ay dumating ang 7 kulay na Divine Phoenix malapit sa Green Rock Forest. Ang 7 kulay na banal na phoenix ay tila alam ang tungkol sa organisasyon ng mga ngaso, at talagang tumigil sa gilid ng organisasyon ng Hunter. Ang organisasyong ito ay hindi kasing laki ng inaakala, 7 o 8 bahay lamang na may iba't ibang laki. Ang mga mapagkukunan ay makikita sa lahat ng dako sa pasukan ng mga bahay, pati na rin ang mga demonyong hayop na pinatay. Maliban doon, marami ring malalakas na lalaki ang naglalakad sa entrance. Tila sila ay mga mangangaso na bumalik mula sa ekspedisyon. Bawat isa sa kanila ay nabahira ng sariwang dugo. Dumating sa malapit ang 7 kulay na banal na phoenix. Ang malaking katawan nito ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Ads by Pop Future. Bumaba si Chinyu mula sa 7 kulay na Divine Phoenix. Tinapot niya ang leeg ng 7 kulay na banal na phoenix at sinabing, "Sige, libre ka na." Ang 7 kulay na banal na phoenix ay hindi nag-atubili. Ikinaway nito ang braso at nawala ng walang bakas. Pagkatapos, naglakad si Chinyu patungo sa organisasyon ng mga ngaso. Sa pasukan ng isang bahay, may maliit na mesa. Ito ang opisina ng pagpaparehistro ng organisasyon ng Hunter. Ang namamahala sa pagpaparehistro ay isang binata. Baka sa mukha ng binata ang hindi mapigil na kayabangan. Sa mukha niya, may nakakapansing peklat. Mabilis na lumapit si Chinyu at sinabing, "Narito ako para magparehistro." Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, sumulyap ang binata kay Chinyu at malamig na bumantong hininga, isa pang young master na dumating upang itapon ang kanyang buhay. "Bata, hayaan mong sabihin ko sa iyo, bawat hunter ay ipinanganak na naliligo sa sariwang dugo. Wala sila dito para maglaro ka ng house." Lumapit ang isang malakas na lalaki at sinabi. Natigilan si Chinyu at mabilis na nag-react. Siguradong ang 7 kulay na Divine Phoenix na iyon ang dahilan kung bakit hindi nila naiintindihan ang kanilang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, ipinaliwanag ni Chinyu, "Inagaw ko ang 7 kulay na Divine Phoenix na iyon. Maginhawa para sa akin na maglakbay. Matagal ko nang inaabangan ang organisasyon ng mga ngaso." "Oh." Dahan daw ang tumayo ang binata. Kumuha siya ng isang bato na kumikinang sa liwanag at sinabi, "Ilagay mo ang iyong kamay dito." Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, "Isa pang pagsubok sa banal na bato. Hindi mo ba masusubok ang bagay na ito? Ayos lang kahit hindi mo subukan." Ngumisi ang kabataan. "Maaari mo ring piliing pumatay ng demon beast sa makapangyarihang kaharian upang patunayan ang iyong sarili." Hindi man lang nag-isip si Chinyu bago pumayag. "Isang demon beast sa Mighty Realm, tama ba? Sige, hintayin mo ako dito ng ilang minuto," sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, naglakad si Chinyu patungo sa madilim na berdeng kagubatan ng bato.
Isa pang mayamang young master na gustong pumunta dito para sa pagsasanay. Pinakaayaw ko ang mga taong katulad niya sa buhay ko, sabi ng binata na may malamig na single. Tama. Ang mga batang master na iyon ay hindi alam ang mga panganib ng berdeng kagubatan ng bato. Talagang itinuturing nila ang lugar na ito bilang isang lugar ng pagsasanay, sabi ng isang matipunong lalaki na naka-cross-arm. Speaking of which, ang batang iyon ay mag-isa na pumasok sa Green Rock Forest. Hindi siya mamamatay sa loob, tama. Karapat-dapat siyang mamatay. Ang mga katulad niya ay karapat-dapat din na mamatay, sabi ng binata na may malamig na single. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang hiyawan ng mga ibon at hayop sa kagubatan ng bundok. Kumuho ang mga bato sa bundok at sunod-sunod na bumagsak ang malalaking puno. Hindi nagtagal, dahan-daw ang kinaladkad ni Chinyu ang isang malaking demonyong hayop palabas ng berdeng kagubatan ng bato. Kabanata 1265, ang numero 1 sekta sa Southern Prefecture. Inihagis ni Chinyu ang demonyong hayop sa harap ng lahat. Pagkatapos, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at sinabing, tapos na. Bahagyang kumunot ang noo ng binata, at maraming malalakas na lalaki ang nakapalibot sa kanya. Ito ay isang escarlate na hayop ng kuneho, sabi ng isang tao. Manam, isa talaga itong escarlate na hayop na kuneho sa Mighty Realm. Tinulyapan ng binata si Chinyu at bahagyang ngumuso. Magaling kang pumili. Pinili mo ang pinakamahinang Scarlet Rabbit Beast. Iniunat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, nakasalubong ko ito sa sandaling makapasok ako sa Qingyan Forest. Nakita ko na ito ay nasa makapangyarihang kaharian, kaya pinatay ko ito ng madali. Nang marinig ito, bakas ng sama ng loob ang bumalatay sa mukha ng binata. Pinakamainam na huwag maging masyadong walang kabuluhan, at huwag ding tumakbo ng ligaw sa iyong mga salita. Kung hindi, madali kang mapahamak, malamig na sabi ng kabataan. Ayaw nang makipagtalo sa kanya ni Chinyu, kaya sinabi niya, anyway, natupad ko na ang iyong kahilingan. Ngayon, maaari na itong ituring bilang pagsali sa Hunter Organization, di ba? Kahit na medyo naiinis ang binata ay pumayag pa rin ito. Pagkatapos, tinawag niya ang isang matipunong lalaki at hiniling sa matipunong lalaking ito na isama si Chinyu. Kasabay nito, ipinaliwanag din niya ang mga patakaran ng organisasyon ng Hunter. Ang pangalan ng Bronyman ay Guanzuang. Napakalaki ng kanyang katawan, at medyo katulad siya ni Changmang. Si Guanzuang ay isang matandang mangangaso at may masaganang karanasan. Mas mabuting sundan mo siya ng malapitan. Kung hindi, kung mamatay ka, hindi ako mananagot, sabi ng binata na may malamig na nguso. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Bakit parang nakain ng pulbera ang binatang ito? Puno ng panunuya ang kanyang mga sinabi. Kuya, huwag kang magalit. Ganito lang ang ugali ni Jingbei. Hindi niya kayang tiisin ang mga taong itinuturing ang lugar na ito bilang isang lugar para sa kasiyahan. Tinapit ni Guanzuang ang balikat ni Chinyu. Tumango si Chinyu at nakangiting sinabi, naiintindihan ko. Tumango si Guanzuang at sinabing, sundan mo ako. Dahil doon, sumunod si Chinyu sa likod ni Guanzuang at pumasok sa isang bahay. Mayroong ilang mga kagamitang protection at kagamitan sa bahay na mapagpipilian ng mga mangangaso. Bagaman ang mga kagamitang ito ay hindi itinuturing na top tier, maaari nilang protektahan ang iyong buhay sa mga kritikal na sandali, sabi ni Guanzuang. Tumingin si Chinyu at umiling, hindi ko talaga kailangan ang mga bagay na ito. Ang katawan ni Chinyu ay mas matigas kaysa sa mga kagamitang pangproteksyon na ito. Tulad ng para sa kagamitan, ito ay mas mahina kaysa sa pares ng Iron Fists ni Chinyu. Gayunpaman, medyo kakaiba ito kay Guanzuang. Ads by Pop Future. Kuya, huwag masyadong mayabang pagdating mo sa Qingyan Forest, sabi ni Guanzuang na nakakunot ang noo. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, hindi naman sa mayabang ako, hindi ko naman talaga kailangan ang mga bagay na ito. Maging si Guanzuang ay medyo hindi nasisiyahan tungkol dito. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, kayong mga kabataan, kalimutan mo na, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Guanzuang at naglakad palabas.
Sumunod si Qin Yu sa likod ni Guanzuang na parang isang tagasunod. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Guanzuang sa pagganap ni Qin Yu, dahil sa pananagutan, ipinaliwanag pa rin niya kay Qin Yu ang mga patakaran ng organisasyon ng Hunter at Qingyan Forest. Karaniwan, mayroon kaming mga order dito, at maaari kang pumili ng mga ito sa iyong sarili. Kung mas mahirap ang order, mas mapagbigay ang gantimpala, sabi ni Guanzuang. Halimbawa, ang Red Rabbit Beast na pinatay mo ay itinuturing na mas mababa. Maaari lamang itong ipadala sa isang high-end na restaurant o kainin ng lahat. Ang reward na matatanggap mo ay maliit na spirit coin lamang. Tumango si Qin Yu at sinabing, naiintindihan. Pagkatapos, nagpatuloy si Guanzuang, tungkol sa mga utos na iyon, kadalasan ay ipinapadala sila ng mga pangunahing organisasyon. Magbabayad sila ng isang tiyak na kondisyon kapalit ng demonyong halimaw na gusto nila. Paulit-ulit na tumango si Qin Yu at nakinig ng mabuti sa paliwanag ni Guanzuang. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, naglabas si Guanzuang ng mapa. Ang mapa na ito ay ang kalapit na Green Rock Forest. Sa mapa na ito, ang paligid ng Green Rock Forest ay binalak. Itinuro ni Guanzuang ang isang maliit na lugar na nakaplanong palabas at sinabing, ito ang aming lugar ng pangangaso. Tandaan, hindi ka dapat tumawid sa linyang ito ng depensa. Sumimangot si Qin Yu at sinabing, hindi ba ito masyadong maliit? Maliit. Sa mapa, ito ay maliit, ngunit sa katotohanan, ito ay napakalawak. Aabutin ng daan-daang taon upang matapos ito, sabi ni Guanzuang. Tumango si Qin Yu. Totoo iyon. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa si Qin Yu sa laki ng banal na rehiyon. Ang isang bituin na iyon ay maaaring 1 kilometro ang haba. Nga pala, bakit hindi tayo makadaan sa linyang ito ng depensa? Itinuro ni Qin Yu ang linyang iginuhit sa mapa at nagtanong. Bahagyang bumantong hininga si Guanzuang. Kung aalis tayo sa linya ng depensang iyon, hihintayin na lang natin ang kamatayan. Ang kalaliman ng berdeng kagubatan ng bato ay puno ng mga primordial beast. Hindi lang ikaw at ako, kahit isang peak stage na makapangyarihang figure o kahit isang eksperto ay maaaring hindi na makabalik ng buhay. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Kahit na ang isang peak stage na makapangyarihang figure ay hindi makabalik ng buhay. Ganoon ba kitikot ang Green Rock Forest? Kailangang malaman ng isa na ang buong Li Prefecture ay napapaligiran ng berdeng kagubatan ng bato. Kung iyon ang kaso, imposibleng maglakbay sa Central Prefecture sa paglalakad. O tama, Kuya Guanzuang, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Qin Yu. Tumango si Guanzuang at sinenyasan si Qin Yu na magsalita. Nagmamadaling sinabi ni Qin Yu, alam mo ba ang tungkol sa Heavenly Cloud Sect? Heavenly Cloud Sect. Ang numero 1 sekta sa Southern Region, bakit? Tanong ni Guanzuang. Nagpatuloy si Qin Yu sa pagtatanong, gaano kalakas ang makalangit na sekta ng ulap na ito? At saang lupain naruroon ang Sect Master? Tatanggapin ko ang chapter 1266. Pamulong si Guanzuang, dahil ang sekta ng Heavenly Cloud ay kilala bilang numero 1 sekta sa katimugang rehiyon, natural na hindi ito walang kabuluhan. Maaaring sabihin na ang lahat ng mga pangunahing sekta sa rehiyon ng Li ay may ilang lakas. Ang sabi-sabi na ang sekta ng langit na ulap ay minsang gumawa ng isang santo. Nang marinig ito, agad na sumipsip si Qin Yu ng malamig na hangin. Isang santo. Iyon ay isang pag-iral na hindi maabot. Kapag ang isa ay pumasok sa kaharian ng santo, sila ay tunay na magiging isang santo. Talagang hindi iyon bagay na maihahambing ni Qin Yu. Kahit na maraming taon na ang nakalipas, hindi mahirap para sa isang santo na mamuno sa isang nangungunang sekta, patuloy ni Guanzuang. Ang mga kayamanan na iniwan nila ay sapat na upang maprotektahan ang sekta sa mahabang panahon. Bahagyang tumango si Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, sa madaling salita, malamang na mayroon silang sandata ng santo. Tama. Bahagyang tumango si Guanzuang. Kung tungkol sa kaharian ng kanilang sect master, hindi rin ako sigurado.
Ang alam ko lang, noong sinakop nila ang South Province ilang taon na ang nakakaraan, walang makakalaban nila. Sumimangot si Chinyu at sinabing, wala bang kapareha nila sa South Province? Siyempre meron, mahinahong sabi ni Guanzuang. Napakalaki ng South Province, at hindi mabilang ang top-notch martial artist. Hindi lahat ay handang magtatag ng isang sekta. Halimbawa, ang kakaibang sayaw ng Mount Huaning, Kuzu ng Mount Ning Temple, Mr. Yongji ng Eternal City, at kalimutan mo na, bakit ang dami mong tanong? Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at hindi nagpatuloy sa pagtatanong. Gayunpaman, ang mga pangalang ito ay tahimik na nakaukit sa puso ni Chinyu. Ads by Pop Future. O tama, may isa pang tanong. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Chinyu ang mahalagang punto. Alam mo ba kung saan hahanapin ang sigla? Vitality. Tumaas ang kilay ni Guanzuang at nagpatuloy, Vitality ba ang tinutukoy mo? Tama. Mabilis na tumango si Chinyu. Ngumiti si Guanzuang at sinabi, maaaring may sigla sa katawan ng mga kakaibang hayop sa Qingyan Mountain. Agad na tuwang-tuwa si Chinyu nang marinig niya iyon. Nagmamadali siyang nagtanong, Kuya Guan, totoo ba ang sinabi mo? Ang mga kakaibang hayop sa Qingyan Mountain ay may sigla. Bahagyang tumango si Guanzuang at sinabing, tama iyan. Hindi pa nagtagal, may nag-alis ng enerhiya sa buhay, ngunit ang posibilidad na iyon ay medyo mababa. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, may kaina-hinalang nagtanong si Guanzuang, para saan ba ang gusto mong enerhiya sa buhay? Sumimangot si Chinyu, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Pamulong siya, hindi ko masasabi sa iyo pansamantala, ngunit, kailangan ko ng malaking halaga ng enerhiya sa buhay. Kung may ideya si Kuya Guan, mangyaring siguraduhing sabihin sa akin. Tumawa si Guanzuang at sinabing, okay, kung makakita ako ng life force, siguradong ibebenta ko ito sa iyo sa murang halaga. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, maraming salamat. Hanggat natagpuan niya ang puwersa ng buhay, mababawi ni Chinyu ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa kanyang kasalukuyang estado, kung mabawi niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan, hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Okay, go and prepare. Dadalhin kita sa Qingyan Forest saglit. Tinapik ni Guanzuang si Chinyu at saka naglakad palayo. Sa kabilang banda, nakakunot ang noo ni Jingbai habang nakatingin sa iilang order sa kanyang kamay. Ang mga order na ito ay napakahirap. Matagal na silang inilagay dito at either walang tumanggap sa kanila o nabigo sila. Ads by Pop Future. Para sa ilang mga order, ilang miyembro ng Hunter Organization ang namatay na. Phew! Tinampal ni Jingbai ang mga utos sa tagiliran nang lumitaw ang magkasalungat na tingin sa kanyang mukha. Jingbai? Anong nangyayari? Lumapit ang isang matipunong lalaki at nagtanong. Sinabi ni Jingbai sa malalim na boses, ang kaunting utos na ito ay naging sanhi ng pagkamatay ng iilan sa ating mga kapatid. Tinulyapan ng brawny na lalaki ang mga utos at tumango. Ang mga kakaibang hayop na ito ay napakabangis at mahirap patayin, ngunit ang mga gantimpala ay talagang nakatutokso. Ito ang inaalala ko. Sumimangot si Jingbai at sinabi. Dahil ang mga gantimpala ay sapat na mapagbigay, palaging may mga taong dumarating upang kunin ang mga ito. At ang aming prinsipyo ay hindi namin maaaring tanggihan ang mga mangangaso na kunin ang mga order, na humahantong sa maraming pagkamatay. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Jingbai ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, upang maiwasan ang gulo sa hinaharap, mas mabuting putulin ang mga utos na ito. Pagkatapos sabihin iyon, inabot ni Jingbai ang kanyang kamay, handang punitin ang mga order. Ang brawny na lalaki ay nagmamadaling pinigilan si Jingbai at sinabing nakakunot ang noo, hindi ito nakakatugon sa mga kinakailangan. Ako ang mananagot sa mangyayari, malamig na sabi ni Jingbai. Sa sandaling ito, lumakad sina Chinyu at Guanzuang mula sa hindi kalayuan. Chinyu, maaari kang kumuha ng anumang order dito. Dahil ito ang iyong unang pagkakataon na pumunta sa organisasyon ng Hunter, pinakamahusay na kumuha ng isang simpleng order, sabi ni Guanzuang. Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Chinyu ang order sa kamay ni Jingbai.
Maaari mo bang ipakita sa akin ang order sa iyong kamay? Tanong ni Chinyu. Hindi, walang pag-aalinlangan na sabi ni Jingbei. Ads by Pop Future. Kumunot ang noo ni Chinyu at nagtanong, bakit? Walang dahilan, sabi ni Jingbei na may malamig na ekspresyon. Pinigay ni Chinyu ang kanyang mga kamay. Masyado siyang calculative. Jingbei, nakalimutan mo na ba ang mga prinsipyo ng organisasyon? Sa sandaling ito, may ibang taong lumakad mula sa hindi kalayuan. Ang taong ito ay may payat na figure at isang marangal na ekspresyon. Gumawa siya ng isang matalim na kaibahan sa mga malalakas na lalaki sa paligid niya. Nang makita niya ang lalaking ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jingbei. Leader ng koponan. Bati ni Guanzu ang sa kanya. Tapos, binati din siya ng iba pang mga tao. Isa-isang tumango ang team leader. Pagkatapos, tumingin siya kay Jingbei at sinabing, Jingbei, bakit hindi mo ipakita ang utos sa kapatid na ito? Kinagat ni Jingbei ang kanyang mga ngipin. For a moment, parang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Inabot ng team leader ang order at ibibigay na sana ito kay Chinyu. Ngunit sa sandaling ito, kinuha ni Jingbei ang ilang mga order ng sabay-sabay. Baka sa mukha niya ang determinasyon. Kumunot ang noo ng team leader at sinabing, Jingbei, gusto mo ba talagang labagin ang mga prinsipyo ng organisasyon? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga prinsipyo? Lalong nahiya ang mukha ni Jingbei. Matagal siyang nag-alinlangan bago tuluyang bumitaw. Kinuha ni Chinyu ang mga order mula sa pinuno ng pangkat at tiningnan silang mabuti. Nalaman niya na ang mga gantimpala para sa mga order na ito ay labis na mapagbigay. Nag-alok pa nga ang isa sa kanila ng mataas na reward na 500,000 spirit coins. Si Chinyu ay kasalukuyang nangangailangan ng mga spirit coins. Ang 500,000 spirit coins na ito ay tiyak na malulutas ang kagyat na bagay. Sa makatuwid, sinabi ni Chinyu nang walang pag-aalinlangan, kukunin ko ito. Hindi. Ngunit sa sandaling ito, malakas na sumigaw si Jingbei. Kinuha niya ang order, malamig niyang sinabi, bagong dating, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Dahil lang sa utos na ito, ilang magkakapatid ang namatay. Ang 500,000 spirit coins na ito ay isang bitag. Mas mabuting huwag kang masyadong mataas ang layunin, maintindihan. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, pero sa tingin ko matatapos ko ito. Makukumpleto mo ang aking puwet. Alam mo ba na dahil sa utos na ito, ilan sa mga malalapit kong kaibigan ang namatay? Nadilat ang mga mata ni Jingbei at nalantad ang kanyang mga ugat. Mukha siyang galit na galit. Kabanata 1267, Spirit Monarch Lion. Ngunit sa sandaling ito, ang pinuno ng pangkat sa tabi niya ay walang pakialam na nagsabi, Jingbei, nakalimutan mo na ba ang mga prinsipyo ng Hunter Organization? Gaano man kadelikado ang utos na ito, hindi natin matatanggihan ang Hunter. Galit na sinabi ni Jingbei, sige, pananagutan ko ito. Ayaw ko nang makakita ng sino mang mamatay ng walang takot. Pagkatapos sabihin iyon, gusto ni Jingbei na hatiin ang order. At ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng pinuno ng pangkat. Hinawakan niya ang palso ni Jingbei at malamig na sinabi, Jingbei, nababaliw ka na ba? So what if I'm crazy? At most, aalis na lang ako, malamig na sabi ni Jingbei. Nagtama ang kanilang mga mata, at sumabog ang mga sinag ng malamig na liwanag. Ang dalawa sa kanila ay tila sisubog na sa isang malaking labanan anumang oras. Umubo si Chinyu at iniunat ang kanyang kamay para kunin ang order. Kuya Jingbei, salamat sa iyong kabaitan, ngunit, ipaubaya mo sa akin ang utos na ito, nakangiting sabi ni Chinyu. Galit na agad na sinabi ni Jingbei, ikaw. Bagong dating, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung mamatay ka, walang kukuha ng bangkay mo. Napangiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala, may tiwala ako. Masyadong komplikado ang ekspresyon ni Jingbei. May galit at frustration sa parehong oras. Gayunpaman, tinanggap na ito ni Chinyu, kaya wala na siyang magagawa. Kuya Guanzuang, tayo na. Ikaw ang manguna sa daan. Tumingin si Chinyu kay Guanzuang. Napaungol si Guanzuang at inakay si Chinyu patungo sa Qingyan Forest.
Habang nasa daan, sinabi ni Guanzuang sa malalim na boses, "Qinyu, masyado kang mayabang." Tama si Jingbai. Maraming tao ang namatay sa ganitong pagkakasunod-sunod. Napangiti si Qinyu at sinabi, "Upang maiwasan ang mas maraming tao na mamatay, ipaubaya na lang sa akin." Hindi napigilan ni Guanzuang na mapabuntong hininga sa kanyang puso nang makita niya ito. Siya ay nasa Hunter Organization sa loob ng maraming taon at nakakita ng hindi mabilang na mga bagong tao. Ang mga bagong taong ito ay mayabang, ngunit lahat sila ay nagbayad ng mabigat na presyo sa huli, kaya hindi nagulat si Guanzuang. Sana, may pagkakataon na mailigtas ang kanyang buhay, sabi ni Guanzuang sa kanyang puso. Big Brother Guanzuang, hindi ba ang Hunter Organization na ito ay isang kusang organisasyon? Bakit may pinuno? Nagdududang tanong ni Qinyu. Napabuntong hininga si Guanzuang at sinabing, saan mang lugar, hanggat maraming tao, tiyak na magkakaroon ng organisasyon. Hindi ito maiiwasan. Bahagyang tumango si Qinyu. Ito ang katotohanan. Kung gayon, may malaking awtoridad ba ang pinunong ito? Tanong ni Qinyu. Natahimik sandali si Guanzuang at sinabing, mahirap sabihin, ngunit mayroon siyang mataas na prestihiyo sa mga mangangaso. Pamulong si Qinyu, sa tingin ko hindi siya kasing galing ni Jingbai. Bagamat mukhang malamig ang Jingbai na ito, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng mga mangangaso. Tama. Ang pananaw na ito ay inaprubahan ni Guanzuang. Sinabi niya, si Jingbai ay isang binata na may matalas na dila ngunit may malambot na puso. Siya ay may napakaraming responsibilidad. Ads by Pop Future. Oo, bagong dating lang ako, pero gusto niya akong pigilan sa pagkuha ng order na ito at iligtas ang buhay ko. Inilagay ni Qinyu ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at mahinang bumulong. Inilibot ni Guanzuang ang kanyang mga mata at sinabing, sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Ang bagong dating ay palaging masuwean. Napangiti si Qinyu at hindi nagpaliwanag. Ang demonyong hayop sa utos na ito ay tinawag na Spirit Monarch Lion, at ito ay isang napakalakas na demonyong hayop. Gayunpaman, maliban sa pangalan nito, walang ibang impormasyon sa order. Big Brother Guanzuang, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga katangian ng Espiritong Monarch Lion na ito? Tanong ni Qinyu. Sinabi ni Guanzuang sa malalim na boses, ang pinakamalaking katangian ng Spirit Monarch Lion ay ang magaspang na balat at makapal na laman nito. Sinubukan namin ang lahat ng uri ng pamamaraan, ngunit hindi namin ito nagawang masugitan ng husto. Bukod dyan, ang mga ngipin nito ay napakatalas. Madali nitong maputol ang isang maliit na bundok. Ang makapangyarihang panloob na chi nito ay naitaboy pa ang iba pang mga demonyong hayop at nakabuo ng sarili nitong teritoryo. Bahagyang tumango si Qinyu at bumulong, mabuti iyan, basta hindi ito isang uri ng bilis na contestant. Para kay Qinyu, ang pinakakinatatakutan niya ngayon ay isang mabilis na kalaban. Dahil si Qinyu ay walang espiritual na enerhiya, ang kanyang bilis ay medyo mababa pa rin, at napakadali para sa kanya na makatakas. Kung tungkol sa magaspang na balat at makapal na laman nito, si Qinyu ay hindi masyadong nag-aalala. Sa dalawang kamay niyang bakal, walang makatiis. Higit sa lahat, si Qinyu ay may pamalo pa rin sa kanyang kamay. Bagamat hindi alam ni Qinyu ang pinagmulan ng Iron Rod, tiyak na isa itong mahusay na sandata sa pagpatay. Matagal ang paglalakad nilang dalawa. Sa Green Rock Forest, maririnig nila ang mga dagindong ng mga demonyong hayop paminsan-minsan. Ads by Pop Future. Big Brother Guanzuang, sa tingin mo ba itong Spirit Monarch Lion ay may buhay chi sa katawan nito? Tanong ni Qinyu na nagtataka. Umiling si Guanzuang at sinabing, mahirap sabihin. Sige. Tumango si Qinyu. Tila kailangan pa rin ng isang tao ang isang tiyak na halaga ng swerte upang makakuha ng buhay chi mula sa demonic beasts. Sa sandaling ito, unti-unting bumagal ang mga yapot ni Guanzuang. Huminto siya at sinabi sa mahinang boses, malapit na tayo sa teritoryo ng Spirit Monarch Lion. Nagmamadaling sinabi ni Qinyu, Kuya Guanzuang, hintayin mo ako sa labas kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Sumulyap si Guanzuang kay Qinyu at sinabing, masyado kang kumpiyansa.
Binata, hindi magandang bagay na maging masyadong kumpiyansa. Napangiti si Chinyu at sinabing, Kuya Guanzuang, huwag kang mag-alala. Mayroon akong lihim na pamamaraan para protektahan ang aking buhay. Kahit na ganoon ang nangyari, sumunod pa rin si Guanzuang sa likod ni Chinyu at dahan-daang naglakad papunta sa teritoryo ng Spirit Monarch na Lion. Sa sandaling tumuntong siya sa teritoryo ng leon, naramdaman ni Chinyu ang bakas ng abnormal na internal chi. Sa daan, medyo maingay ang mga tunog sa paligid. Paminsan-minsan, maririnig ang mga dagandong at iyak ng mga demonyong halimaw. Pero dito, sobrang tahimik. Maliban sa kaluskos ng mga dahon, walang ibang tunog. Ang territorial awareness ng Spirit Monarch Lion ay partikular na malakas. Kailangan mong mag-ingat at sumunod sa likod ko, sabi ni Guanzuang na may mapagbantay na tingin. Walang sinabi si Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinubukang maramdaman ang panloob na chi ng Spirit Monarch Lion. Darating na. Sa sandaling ito, biglang umungal si Guanzuang. Si Chinyu ay hindi nakaramdam ng anumang panloob na chi. Ang Spirit Monarch Lion ay nagpakita na sa likod ni Chinyu. Mag-ingat. Agad na nagulat si Guanzuang at nag-aalalang tumakbo patungo kay Chinyu. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang malaking palad ng Spirit Monarch Lion ay malakas na humampa sa katawan ni Chinyu. Ang sampal na ito ay may kapangyarihang hatiin ang mga bundok at hatiin ang mga dagat. Chapter 1268, Bad Breath Ka. Agad na pinalipad ang katawan ni Chinyu. Chinyu. Agad na naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Guanzuang. Ang katawan ni Chinyu ay bumasag sa hindi mabilang na mga bundok at kagubatan, na nagdulot ng mga alon ng alikabok. Kinagat ni Guanzuang ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling tumakbo sa direksyon ni Chinyu. Bilang isang matandang mangangaso, malinaw na malinaw sa kanya ang kapangyarihan ng sampal ng leon ng Espiritong Monarch. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga mangangaso ang namatay sa ilalim ng kanyang malaking palad? Chinyu. Guanzuang ay umungal ng buo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga alon ng gulat. Si Chinyu ay isa sa kanyang mga tauhan. Kung may nangyari man sa kanya, papunahin din siya. Tapos na. Hindi man lang dinala ng batang ito ang kanyang kagamitang pangproteksyon. Natatakot ako na mapahamak siya, naisip ni Guanzuang sa mahinang boses. Sa sandaling ito, tumayo si Chinyu mula sa gumuhong kagubatan. Kinapa niya ang kanyang leeg at buong ulong, napakalakas ng halimaw na ito. Nagmamadaling tumakbo si Guanzuang sa harap ni Chinyu at nagtanong, ano ang nararamdaman mo? Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, walang anuman. Natakot lang ako. Bakit biglang tumakbo ang halimaw na ito sa likod ko? Hindi narinig ni Guanzuang ang lahat ng ito. Inikat niya si Chinyu at nagulat na sinabi, ikaw, hindi ka man lang nasaktan. Ads by Pop Future. Ngumiti si Chinyu at sinabi, hindi ako masasaktan ng sampal na ito. Hindi napigilan ni Guanzuang na lunokan ang kanyang laway at mahinang bangulong, hindi kaya nagkaroon ng anumang lakas ang sampal na ito mula sa Spirit Monarch Lion. Sige, Kuya Guan, pumunta ka at maghintay sa gilid. Kailangan kong alagaan ang halimaw na ito. Tinapa ni Chinyu ang kanyang kamao, at may bakas ng lamig sa kanyang mukha. Ang alon ng nakamamatay na aura na iyon ay nagpalamig sa mga tao. Sa sandaling ito, ang Chinyu sa mga mata ni Guanzuang ay tila naging ibang tao. Wala na siyang kahit katiting na pilyong tindig. Sa halip, napalitan ito ng hindi maipaliwanag na lamig. Ang Spirit Monarch Lion ay humahakbang sa malaking katawan nito patungo sa Chinyu ng hakbang-hakbang. Ang katawan nito ay talagang napakalaki, hindi mas mababa sa Purple Jade na pinanggalingan na ahas noong una. At ang dalawang pares ng mga mata nito ay naglalabas ng madilim na ningning. Ang mukha ni Chinyu ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot. Malamig niyang tiningnan ang Spirit Monarch Lion at sinabi sa mahinang boses, kung magagamit ko ang cosmic form, mas maginhawang patayin siya. Dahil dito, lalo pang nanabik si Chinyu sa estado ng pagbawi ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Halika, hayop. Si Chinyu ay humakbang pasulong at nagkusa na maglakad patungo sa Spirit Monarch Lion. Si Guanzuang, na nasa gilid,
ay nagmamadaling sumigaw, Chinyu, hindi ka dapat makipag-away sa kanya. Kasabay nito, naglabas si Guanzuang ng busog at palaso. Gamit ang magkabilang kamay at paa, hinailan niya ang malaking busog na sungay ng toro. Ads by Pop Future. Kasunod ng pagpapakawala ng lakas, isang makajos na palaso ang bumaril patungo sa Spirit Monarch Lion. Ang makajos na palaso na ito ay may dalang lubhang nakasisilaw na ningning, na sinusunog ang nakapaligid na hangin. Gayunpaman, ang makajos na palaso na ito ang kumamaw lamang sa balahibo ng leon ng Espiritong Monarch, at pagkatapos ay direktang yumoko. Matigas talaga ang katawan ng hayop na ito. Hindi napigilan ni Guanzuang na magmura. Sa sandaling ito, naglakad na si Chinyu sa harap ng Spirit Monarch Lion. Ang kanyang katawan ay tila napakaliit sa harap ng Spirit Monarch Lion, ngunit ang aura na ibinubugo mula sa kanyang katawan ay nagulat kay Guanzuang. Naramdaman lang ni Guanzuang na ang katawan ni Chinyu ay naging gulo sa sandaling ito. Sa kaguluhan, para bang may makalangit na Diyos na nakatayo. Natigilan si Guanzuang. Nagmamadali niyang kinusot ang kanyang mga mata, at ang eksenang kanina ay agad ding nawala. Baka niloloko ako ng mga mata ko. Nakakunot ang noo ni Guanzuang. Sa sandaling ito, itinaas na ng Spirit Monarch Lion ang malaking palad nito, dumudurog patungo sa Chinyu mula sa lahat ng direksyon. Ang palad nito ay parang isang malaking bilog na plato, na nagbubure sa langit at tumatakip sa araw. Ito ay puno ng kahangahangang paraan. Ang nakapaligid na lupa ay agad na nabasag at ang alikabok ay tumaas na parang isang lindol. Chinyu. Kinagat ni Guanzuang ang kanyang mga ngipin. Wala siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan at nagmamadaling pumunta kay Chinyu ng balisang. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumangon ang malaking katawan ng Spirit Monarch Lion na parang lumilipad. Natigilan si Guanzuang at napangiwi. Kailan kaya lumipad ang halimaw na ito? Ads by Pop Future. Sa sumunod na segundo, napagtanto ni Guanzuang na may mali. Ang katawan ng Spirit Monarch Lion ay talagang dahan-daang tumalikod, na para bang ito ay itinapon sa labas ng isang bagay. Gaya ng inaasahan. Tuluyan ng bumaligtad ang katawan nito, at pagkatapos ay sa isang swoosh, diretso itong itinapon palabas. Ang malaking katawan ng Spirit Monarch Lion ay dumula sa lupa, at lumitaw ang mga bitek sa buong lupa. Ang kagubatan ay napuno ng hindi mapakali na mga tunog, at hindi mabilang na mga puno ang nawasak. Ang orihinal na masukal na kagubatan ay biglang naging kalbo, tulad ng bald head ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang galit na galit nitong Dagindong ay yumanig sa mga bundok at ilog. Hindi napigilan ni Guanzuang na malunok ang kanyang laway. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu, at nakitang nakatayo doon si Chinyu, pinapanatili pa rin ng kanyang katawan ang posture ng pagkahulog. Ikaw, tinapon mo? Natarante na tanong ni Guanzuang. Gayunpaman, wala na ang bastos ng ngiti sa mukha ni Chinyu. Tinulyapan lang niya si Guanzuang at malamig na sinabi, tumayo ka dyan at huwag kang gumalaw. Dahil doon, nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at agad siyang nakarating sa harap ng Spirit Monarch Lion. Ang kanyang maliit na katawan ay nakatayo sa harap ng Espiritong Monarch na leon na parang isang Diyos. Ang Spirit Monarch Lion ay tila galit na galit. Bigla itong bumangon mula sa lupa at umungal kay Chinyu. Ang Dagindong na ito ay naglalaman ng isang malakas na panloob na chi. Para bang sumabog ang isang bagyo, na tinatangay ang hindi mabilang na mga bundok at kagubatan. Maging si Guanzuang ay nadama na hindi siya makatayo ng matatag. Sinubukan niyang patatagin ang kanyang katawan, ngunit natamba pa rin siya sa gilid. Sa kabilang banda, si Chinyu ay nakatayo roon na parang bato, hindi gumagalaw. Hindi siya naapektuhan ng Dagindong ng Spirit Monarch Lion. Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo. Malamig niyang tiningnan ang Spirit Monarch Lion at sinabi sa mahinang boses, alam mo bang may masamang hininga ka? Parang nabigla ang Spirit Monarch Lion sa taong nasa harap nito. Bago pa ito makapagsalita, ang katawan ni Chinyu ay sumabog na, at isang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang kanang kamao. Kabanata 1269, Sino ka ba talaga?
Tumindig ang balahibo ng Spirit Monarch Lion, na para bang nakakaramdam ito ng panganib. Tumahimik ka. Si Chinyu ay nagpakawala ng galit na galit, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay ganap na ipinakita. Ito ay malinaw na isang pares ng mga kamao, ngunit naglalaman ito ng isang napakalaking kapangyarihan. Bang! Ang suntok na ito ay walang awa na tinamaan sa ilong ng Spirit Monarch na Lion. Ang napakalaking puwersang iyon ay agad na nabali ang ilong ng Spirit Monarch na Lion. Sa ilalim ng panlabas na puwersa, ang dagwang bibig nito ay biglang sumara, at ang malaking ulo nito ay bumagsak ng malakas sa lupa. Si Guanzuang, na nakatingin sa gilid, ay natulala. Malaglag na ang panga niya. Tao pa ba itong F.X. King Horse? Isang suntok ang nagpabasag sa panga ng espiritong Monarch na Lion. Kailangang malaman ng isa na ang grupong ito ng malalakas na lalaki ay gumamit ng hindi mabilang na mga spellang, ngunit hindi pa rin nila nagawang basagin ang depensa ng Spirit Monarch na Lion. Ang batang ito, hindi man lang gumamit ng kanyang espiritual na enerhiya. Ito ay purong pisikal na lakas. Ulalas ni Guanzuang. Ang Spirit Monarch Lion sa lupa ay bumangon na. Panay ang pagdurugo ng bibig at ilong nito. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang Spirit Monarch Lion at sinabing, dito nagtatapos ang swerte mo. Gayunpaman, bilang hari ng demonic beasts, ang Spirit Monarch na Lion ay hindi basta-basta susuko. Pagkatapos ng isang galit na dagindong, ito ay dumating muli. Tinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito at agad na tumalon sa likod ng Spirit Monarch Lion. Kung ikukumpara sa Spirit Monarch Lion, si Chinyu ay kasing laki ng pulges at hindi maramdaman sa katawan nito. Ads by Pop Future. Chinyu, mag-ingat sa balahibo nito. Sa sandaling ito, biglang paalala ni Guanzuang. Gaya ng inaasahan, ang lahat ng balahibo sa likod ng Spirit Monarch Lion ay biglang tumangay. Noong una ay inakala niya na ito ay sesubog ng may matulis na mga spike, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga buhok na ito ay walang kapantay na malambot, na direktang bumabalot sa apat na paa ni Chinyu. Iyan lang ba ang mayroon ka? Malamig na ngumuso si Chinyu. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan, agad na ginulo ang buhok. Sa sumunod na segundo, tumalon si Chinyu sa ulo ng Spirit Monarch na Lion. Hinawakan niya ng isang kamay ang buhok ng Spirit Monarch Lion para patatagin ang kanyang katawan. Ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom sa isang kamao habang ang lumalakas na banal na kapangyarihan ay patuloy na dumudurog patungo sa espiritu ng Monarch na ulo ng Lion. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok. Napakalakas ng lakas ni Chinyu na kahit ang Spirit Monarch Lion ay nasa hindi matiis na sakit. Niyugyug nito ang katawan, ngunit wala itong magawa kay Chinyu. Napakahirap ng mga diskarte sa pakikipaglaban ng Spirit Monarch Lion. Ang dahilan kung bakit ito ay delikado ay dahil sa kanyang walang kapantay na kakayahan sa pagtatanggol. Gayunpaman, ang kakayahang magdepensa na ito ay hindi sapat sa harap ni Chinyu. Ang kanyang lakas ay sapat na upang masira ang depensa ng Spirit Monarch Lion. Sa sandaling nawala niya ang kalamangan na ito, ang espiritong monarko na Lion ay magiging parang tupa na naghihintay na katayin. Ang mga kamao ni Chinyu ay parang mga patak ng ulan, na patuloy na tumatama patungo sa ulo ng Spirit Monarch na Lion. Sa isang kisap mata, si Chinyu ay sumuntok na ng ilang daang beses. Sa sandaling ito, ang ulo ng Spirit Monarch Lion ay tumutulo na ng dugo, at ang bungo nito ay nabali. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya namatay. Hindi talaga mahina ang depensa ng beast na ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Ads by Pop Future. Kailangang malaman ng isa na ito ay ilang daang suntok. Kung ito ay isang makapangyarihang figure ng tao, siya ay nabasag sa mid-paste ng ilang daang suntok na ito. Bush! Ang Spirit Monarch Lion ay nagpakalakas at ibinagsak si Chinyu. Dumausdos siya sa lupa ng daan-daang metro bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Mukhang hindi ko siya mapapatay sa ganitong paraan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili sa mahinang boses. Ang Spirit Monarch Lion na ito ay mas malakas kaysa kay Protector Ren, at mas malakas din ang depensa nito. Mukhang makakaasa lang ako sa formula ng battle word, sabi ni Chinyu sa mahinang boses.
Pagkatapos sabihin ito, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ang unang antas ng formula ng battle word ay na-activate sa kanyang isip. Sa sandaling ito, ang lakas ni Chinyu ay biglang tumaas. Mabilis siyang naglakad patungo sa Spirit Monarch Lion, na nagbabalak na wakasan ang buhay nito sa isang suntok. Mabilis ding itinaas ng Spirit Monarch Lion ang palad nito at malakas na sinampal si Chinyu. Nakakadurog ng lupa ang banggaan sa pagitan ng palad ng laman at kamao. Ang mga alon ng chi ay humampas sa lahat ng direksyon tulad ng mga alon ng tubig. Si Guanzuang, na hindi nakaiwas sa oras, ay natangay ng panloob na chi na ito, at ang kanyang sternum ay agad na nabasag, at siya ay nagsusuka ng dugo. Uchi. Sa sandaling ito, ang kamao ni Chinyu ay direktang tumusok sa laman palad ng Spirit Monarch na Lion. Ang kanyang katawan ay bumaril mula sa palad ng laman ng Spirit Monarch Lion at dumiretso sa baba ng Spirit Monarch Lion. Ads by Pop Future. Bang! Ang suntok na ito ay agad na nabali ang baba ng Spirit Monarch na Lion. Ang utak nito ay nasa estado ng kawalan ng malay, at ang napakalaking katawan nito ay umiindayog mula sa gilid hanggang sa gilid. Antas ng dalawa ng diskarte sa pakikipaglaban sa salita. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu at direktang na-activate ang level 2 nanograms battle word technique. Mahirap talagang patayin ang Spirit Monarch Lion sa unang antas. Subukan nating kumuha ng isa pang suntok. Umungol si Chinyu, at ang kanyang kamao ay talagang kumikinang na may ningning. Ito ang ningning na nagmula sa dalisay na kapangyarihan ng pisikal na katawan. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling iyon, ang kamao ni Chinyu ay naging napakalaki, na maihahambing sa ulo ng Spirit Monarch Lion. Boom! Ang suntok na ito ay tumama sa ulo ng Spirit Monarch Lion. Sa wakas, ang leon ng Espiritong Monarco ay hindi na makahawak pa. Nininigas ang katawan nito ng kalahating segundo, at diretsyong bumagsak. Phew! Ang halimaw na ito ay talagang mahirap patayin. Hindi nakakagulat na pumatay ito ng napakaraming mga ngaso, pag-ungol ni Chinyu. Napalunok si Guanzuang ng kanyang laway. Mabilis siyang tumakbo sa harap ni Chinyu at sinabing, "Ikaw, pinatay mo ng ganon-ganon lang." Ganon lang kasimple. Simple. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti ng mapait. Ang kamao na ito ay mukhang simple, ngunit ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng kalooban ni Chinyu. Ang bawat suntok ay maihahambing sa daan-daang galaw. Mukhang hindi ka gumamit ng anumang espiritong enerhiya, sabi ni Guanzuang na nakakunot ang noo. Natahimik sandali si Chinyu bago sinabing, "Oo, dahil wala man lang espiritong enerhiya sa katawan ko." Walang espiritong enerhiya. Lalong nabigla si Guanzuang. Tapos ikaw. Napangiti si Chinyu at sinabi, "Ipinanganak akong may makadiyos na kapangyarihan." Hindi nakaimik si Guanzuang. Pagkatapos, binigyan niya ng thumbs up si Chinyu at sinabing, "Ikaw talaga ay isang F***king genius." Sino ka ba talaga? Kabanata 1270. Hindi ako, si Chinyu. Sino ako? Ang tanong na ito ay natigilan kay Chinyu. Saglit siyang nag-isip at sinabing, "Ako kung sino ako, ibang kislap." Ano? Wala. Isama mo itong Spirit Monarch Lion. Bumalik tayo at kunin ang reward. Panipi tuldok panipi. Lumapit si Chinyu sa Spirit Monarch Lion at sinuri ito, gustong makita kung mayroong anumang enerhiya sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, walang puwersa ng buhay na dumadaloy sa katawan ng Spirit Monarch Lion. Mukhang hindi ganoon kadali ang kumuha ng life force, na pabuntong hininga si Chinyu. Inilagay niya ang Spirit Monarch Lion sa Spatial Magic Artifact at pagkatapos ay naglakad pabalik kasama si Guanzuang. Chinyu? Kung alam nilang pinatay mo ang Spirit Monarch Lion, tiyak na iba ang tingin nila sa iyo. Nag-thumbs up si Guanzuang kay Chinyu. Umiling si Chinyu at sinabing, "Wala akong pakialam sa mga opinyon nila. Gusto ko lang ng pera at lugar na matutuluyan. Isang lugar na matutuluyan. Nagdulot ka ba ng gulo sa labas?" Sabi ni Guanzuang. Ads by Pop Future. Paano mo nalaman? Marami sa mga nagpunta rito ang nagdulot ng kaguluhan.
Wala akong ibang pagpipilian kundi ang pumunta dito upang magkubli matapos patayin ang isa sa aming mga lokal na tycoon. Biglang napagtanto ni Chinyu na hindi lang siya ang naghahanap ng kanlungan. Nakasakit din ako ng isang sekta. Napakalakas ng sekta na iyon, nakangiting sabi ni Chinyu. Huwag kang mag-alala. Hanggat dumating ka sa organisasyon ng Hunter, hindi mo kailangang mag-alala. Tinapik ni Guanzhou ang likod ni Chinyu. Nagkwentuhan at nagtawanan silang dalawa habang sumusugod sa Hunter Organization. Sa sandaling ito, sa organisasyon ng Hunter, ang kaliwang mata ni Jingbei ay patuloy na tumatalon. Nagbigay ito sa kanya ng masamang premonition. Jingbei? Ano na naman ang iniisip mo? Tanong ng katabi niya. Sumimangot si Jingbei at sinabing, patuloy na tumatalon ang kaliwang mata ko. Iniisip ko na baka si Guanzhou ang napatay ng batang iyon. Pinatay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Guanzhou ang ay may mayaman na karanasan sa pakikipaglaban. Kahit na hindi niya mailigtas ang batang iyon, hindi problema para sa kanya na protektahan ang kanyang sarili. Tama. At saka, ang pagkibot ng kaliwang mata ay isang magandang bagay. Relax. Kahit na ganoon ang nangyari, si Jingbei ay lalong nag-aalala. Ads by Pop Future. Napakaraming mangangaso ang pinatay ng Spirit Monarch Lion. Ayaw niyang makakita ng ibang namamatay sa walang kabuluhan. Tiningnan niya ang mga natitirang order sa kanyang mga kamay at lalong naging determinado. Kung may mangyari kay Guanzhou, sisirain ko ang ilang mga order na ito kahit na ano pa. Sabi ni Jingbei sa nakanganga na mga ngipin. Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa gilid. Sabi niya na may mahinang ngiti, puriin mo. Bakit hindi mo pinunit? Don't you dare. Ang binatang ito ay sinumpa ang kaaway ni Jingbei. Ang kanyang pangalan ay Zhongwu. Ilang taon nang nag-aaway ang dalawa. Kung pinunit ni Jingbei ang mga utos na ito, kung gayon ang kanyang kasalukuyang posisyon ay kailangang bakantehin. Sa oras na iyon, mahuhulog ito sa mga kamay ni Zhongwu. Kaya naman, patuloy siyang pinupukaw ni Zhongwu, kung hindi ka maglakas loob, gawin mo na lang. Ano ang iyong pagpapanggap? Sino ang sinusubukan mong takutin? Malamig na tiningnan ni Jingbei si Zhongwu at sinabing, paano mo nalaman na I don't dare? Hahaha, tapos punatin mo. Sa tingin ko ayaw mong talikuran ang posisyon na ito, tama. Sabi ni Zhongwu na may kakaibang tono. Yeah. We go out and we risk our lives. We risk our lives every day. How can we live as well as you? Pwede tayong umupo dito araw-araw. Biglang tumayo si Jingbei. Malamig niyang tiningnan si Zhongwu at sinabing, kahit na umalis ako sa posisyong ito, hindi mo ito gagawin. Hindi karapat-dapat ang isang tulad mo na umupo sa posisyon na ito. Hindi ako karapat-dapat. Sa tingin ko hindi mo ito karapat-dapat. Gumuso si Zhongwu. Halika, punatin mo kung may kakayahan ka. Kung wala kang kakayahan, tumahimik ka. Malamig na tiningnan ni Zhongwu si Jingbei. Ads by Pop Future. Kinuha ni Jingbei ang mga order at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay hindi ako mangangahas? Sarkastikong sinabi ni Zhongwu, pagkatapos ay punatin mo ito. Huwag paglaruan ang iyong bibig. Kinagat ni Jingbei ang kanyang mga ngipin at sinabing, puriin mo iyon. Agad na tuwang-tuwa si Zhongwu. Hanggat pinunit niya ang mga utos, tiyak na magiging kanya ang posisyon na ito. Punatin mo, dali-dali mong punatin. Anggel ni Zhongwu sa kanyang puso. Nang malapit nang mapunit ni Jingbei ang ilang utos na ito, dahan-daang naglakad sina Chinyu at Guanzhou ang mula sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato. Jingbei? Bumalik na sila. May sumigaw. Nang marinig ito, biglang tumayo si Jingbei at nag-aalalang tumakbo patungo kay Guanzhou. Patuloy niyang sinusukat si Guanzhou at sumimangot, nasugatan ka ba? Oo. Hindi ito malaking problema, nakangiting sabi ni Guanzhou. Tumingin muli si Jingbei kay Chinyu at sinabing, kamusta ka? Hindi ko rin alam. Okay lang ako, walang magawang sabi ni Chinyu. Nakahinga ng maluwag si Jingbei at nagsabi, hindi mahalaga kung mapapatay mo ang espiritong monarch na lion o hindi. Basta't bumalik ka ng buhay, ayos lang.
Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap si Jingbai kay Chinyu at sinabing, pagkatapos mong maranasan ang bagay na ito, dapat mong pigilan ang iyong sarili. Pipili ako ng ilang simpleng order para sa iyo. Nagkatinginan sina Chinyu at Guanzuang, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Iyon. Jingbai? Ang Spirit Monarch Lion ay napatay na, sabi ni Guanzuang na may mapait na ngiti. And so be it. Basta. Teka, anong sabi mo? Biglang nag-react si Jingbai at nagmamadaling tumingin kay Guanzuang. Pinatay mo ang Spirit Monarch Lion. Umiling si Guanzuang at sinabing, hindi ako, si Chinyu.